check namin tong bus na to, right paglabas mo ng arrivals, kung magkano to, kung dadaan ba to sa may Alona Beach. 25 pesos papunta sa McDo sa may Alona Beach. Ito yung fare matrix ng mga tuk-tuk, tri-bike. So ito yung facade ng resort na bago. Goodness, ang ganda. Walang katao-tao. Dancing in the warm night's east. Laughter echoes. Sipot, sobrang dami oh. And then, ito yung small lang na garlic buttered shrimp. King size. King size bed. May TV. Basta the rest, may bayad na yan. Pwede naman makalagay dyan na ashtray para pwede kayo tumama dyan mag-yossi if nag... Hey guys, good morning. It's Zen here and welcome back again to another episode. And for today, dito tayo sa Terminal 3 kasi we are going to Baha. So, kita naman sa mga paperli-perli sa leg ko, no? So, wala kaming check-in baggage. So, dumiretso na kami dito sa boarding gate. So, by the way, we got our tickets round trip. Cebu Pacific, 5,759 pesos and 60 cents. No check-in baggage again. So, yun. For 2 packs na yun. Okay, so let's go! Okay, hi guys. So, while waiting, makikipag-chismisan muna ako sa inyo kasi sobrang bored ko na. Kasi ang aga-aga pa and 5:25 pa yung flight natin. 3:40 pa lang. Sobrang aga. Since summer naman and today is actually April 4 and I think this is a perfect time to make a summer vlog kasi just ko dati, ang init-init sa Pilipinas, sobrang dagat na dagat na ako. So, sometimes we forget na meron din i-offer sa atin yung Philippines. I mean, we have beaches, sobrang gaganda. And it's true na it's very costly or expensive to travel domestically than to travel abroad. But on this trip, we will try our very best na ibigay sa inyo yung pinaka-budget friendly na trip. So, para ma-encourage din kayo na possible pa rin naman na hindi mag-shell out na sobrang daming pera domestically than abroad. Bigyan ko lang kayo ng overview na magiging trip natin. Bali, today, we're flying from Manila to Panglao and mag-check-in tayo sa may Alona Beach. After that, punta tayo na Oceanica Beach Resort for a day trip dahil we booked the day trip entrance via Klook, which I will also link down below. So, actually, today is a chill day. So, tambay lang yun lahat. And tomorrow, nag-book kami ng car rental via Klook, an 8-hour car rental with driver. And then, nag-provide kami ng itinerary na gusto naming puntahan. So, ililink down ko rin yan below. So, mga nilagay namin is Chocolate Hills, Lubok River Cruise, Man-Made Forest, Starshare, ganyan, and so on. So, tomorrow, samahan nyo rin kami. Lahat yan i-cover natin. Okay? Hello guys, so we just landed at Panglao Airport and right now we are trying to figure out saan tayo sasakay papuntang hotel. Although, look ha, paglabas mo ng airport, merong mga nag-o-offer na car rental taxis, transfer rates. O, check nyo na lang. If marami kayo, tapos may mga tour rates din dyan. Ano yan, fixed yung rate na yan kasi LGU talaga yung nagbigay. Ayan, check namin tong bus na to, right paglabas mo ng arrivals, kung magkano to, kung dadaan ba to sa may Alona Beach. Departure, magkano po papunta doon? 25. Thank you! Kuya, Parang hindi ito. Sa ano daw? Sa departures. 25 pesos papunta sa McDo sa may Alona Beach. So, mas mura siya. Actually, guys, meron din Grab. Pero nag-check kami, mga 130. Pwede naman. Departures, doon hihinto yung mga bus going to city. So, ayan, tatakbo na kami. Kuya, going to Alona? Okay. So, pag magbabas kayo yung sa airport, dito kayo bababa sa McDo. Ayan. Tapos, lalakarin na lang namin papuntang hotel. Siguro naman malapit na to. Yun nga lang. Siyempre, hindi sidewalk friendly. Ano pa asahan natin. Pero okay lang. Kung ano naman, tawag doon, naka-backpack lang naman kayo. Okay lang naman. So, habang naglalakad kami, may mga nakita kami mga motorbike for rent kung marunong kayo mag-motor.
Pero in our case, hindi. Ayan, may mga kainan din. Ayan, sarado pa kasi ang aga pa, oh. Ay, nakita ko na siya. Ayan, hayahay. Hayahay. Ayan, ayan yung pangalan ni Rayo. Number 14N. So, tama nga yung restaurant, yun. So, ayan, reception. Sa taas daw. Medyo matarik lang. New building kasi namin yun, ma'am. Doon pa sa Aso hindi ito? old building. Nandito yung deluxe. Sa inyo, na-book nyo is Ocean East. So, pero pwede po dito ayos na Na, check-in. O dapat pwede rin dito, pwede rin po. Okay. Mali pa lang kami napuntahan. So, dalawa kasi yung nilang building. So, napunta kami sa old building. However, yung na-book namin is dun sa new building. So, although meron din naman reception doon, pero inalaw naman kami na dito kami mag-ayos ng check-in process. So, ito yung facade ng resort na bago. So, kasi kanina nandun kami. Pero ito yung bagong building nila. However, 2 p.m. pa ang check-in, hindi available ang room. Ito yung fare matrix ng mga tuk-tuk, tri-bike. So, ngayon, pupunta kami ng Dumaluan. Ay, hindi, sorry. South Palm Beach Resort. So, 40 pesos. Dapat yan yung isisingal sa amin. Bali, apat bayaran nyo ba? So, bali for 160. So, yun, narinig nyo. 40 isa. Pero since apat ba kasi dito? Siguro dito din. Kasama yung nasa harapan. Diyan, tsaka sa kabila. We also have kayak and stand-up paddle, 30 minutes each. On the view, but subject to wet. Ang kinagandahan is meron kaming access sa beach, sa pool, sa gym. Tapos, meron ding mga tour. Bali, ito, yung pinera natin sa Klook, covered din dito yung South Farm na tour. So, meron dun yung farm nila. Mga chicken, ganyan. May mga animals dun. And ito yung time slots. Pagka 11 a.m. ang pick up dito. Tapos, 3:50 babalik from there. Tama? 50 yung next one. 3:50 yung next dun. So, medyo ganun katagal yung difference. Nandito kami dun sa may entrance ng Oceanica kasi mag South Farm tour muna kami. And by the way, dun sa reception area, merong PNB na ATM. So if ever kailangan nyo mag-withdraw ng cash, meron dyan. And ito yung in-avail namin kanina. Happy hour. 7 a.m. to 7 p.m. Mas mura kasi siya kaysa sa mango shake. 298. Yun, 220 isa. Times 2. 440. Kaya nga, 440. Dalawang amaretto sour. Tapos, mango juice, 298 isa. So, almost 600 pesos. Morning! Dito kami sa prawn farm. So, magla-lunch muna kami. Tingnan nyo to. Pwede kayong magpaluto. Ay, no, sorry. Mangisda. Ayan, 385 per kilo. So, lutuin nila. Ayun, tilapia lang. So, sit anywhere you want. Yan. And new, i-post nyo na lang for the prices. Dito yan sa prawn farm. Ayan, kita nyo ba? Ayan. No more. So, we got mango shake na 135 lang compared sa 298. Tapos, ito yung adobong kangkong with seafood. Sobrang dami, And then, ito yung small lang na
garlic buttered shrimp, and we ordered 2 plain rice. Kasama pa namin mag-lunch yung mga duck, featuring ducks. That one. Duck. Hindi eh. Ayan, tingnan nyo, nakakatakot, oh. Mukhang may nerd sa mukha. Meron nun. Hindi naman tropa. Yung tatlong tropa ko. Tikman muna natin yung adobong kangkong. Ang dami, ha? Para sa 2 tao. Ay, oo nga. So, 195 pesos. Mura to kasi farm nila to. Tikman naman natin yung garlic shrimp. Sarap. 10 out of 10. So, sa lahat na nakain namin, 740 lang yan. So, I suggest, if you're planning to visit Oceanica, dito kayo mag-lunch. If i-avail nyo yung day tour. Kasi pricey. Pricey talaga sa Oceanica Beach Resort mismo. And dito, fresh. Kasi pwede ka nga magpahuli ng fish. And yung gulay, for real, fresh din sila. So, mag-tour na kami. After namin mag-lunch, ito na kami sa farm proper. Oh. Yeah. Gusto ko makakita ng ngipin nila. Ganon. Ganon. Meron din turquoise guys. Ayun sila. Hey guys, so now na-tour na natin yung buong South Farm. Dito na kami ngayon sa may entrance. May restaurant din dyan. So, mag-ice cream na lang kami kasi dito tayo sa likod sunduin later ng 3:50 ba? 3:40. Mga ganon, more or less, ganong time. And then, by the way, meron din pala ditong area ng pottery, mga weaving. So, ayun, may bayad na yun kasi may workshop for that. Ito yung price niyan. Ayan, again, 380 per person per workshop. Ayaw namin kumain na heavy. Ilalagay ko na lang sa screen yung price ng menu nila. Meron akong picture eh. Yan, mag-ice cream na lang siguro kami. 145 daw. Yung isang scoop. Ayan yung other menus nila. There. Ay, ang cute. Look at the cone. Ang cute. Homemade siya. So, I chose dragon fruit. Kay Rai ay chocolate. Hey guys, so nakabalik na kami from South Farm. So, naka-get up na kami. Maliligo na kami kasi init na init na kami actually. Ayan. Or na-board na yung isa. Kasi kanina pa ako pa-picture ng pa-picture. So, time check. Ano oras na ba? 4:30 in the afternoon. Sobrang daming tao. As in. Pati sa likod ko. Ayan. So, maya-maya ko natin magsiswimming na kami. And, ang papaabot na lang kami dito ng sunset. Okay, so we're all done swimming. And parang 5-ish ni. Hanggang 6 lang pwedeng gumamit ng beach dito. So mag-clean up na kami. Pahinga muna kami saglit before mag-clean up. And then we're gonna go back to Alona Beach to check in. So let's go. Hello guys. So naka-freshen up na kami. Ready na kami. And share ko lang sa inyo, wala palang free towels ha. So, you have to bring your own towel. But, yung shower, free to use. Maganda yung shower nila. And it includes also yung shampoo, conditioner, and shower gel. So, malaki yung area. And, ngayon, bago kami umalis, share ko lang sa inyo yung area ng rental ng kayak. Kasi hindi na namin na-try. So, punta tayo ngayon. From the infinity pool, ayun, infinity pool. Dito yung mga rent ng kayak. Sige, dadalhin ko kayo. Tapos, meron dyang hammock to chill. Actually, wala nang bantay ngayon. But, dito siya. Ayan. So, dyan kayo magpapaalam. Maghihiram kayo for 30 minutes ng kayak. So, pwede kayo mamili if crystal kayak or yung regular kayak lang. And then, magpaprovide naman sila ng life jackets. Yun lang. So, ngayon, from Oceanica, dito sa Dumaluan Beach,
pwede tayo magpatawag ng tuk-tuk sa reception or we could try to book a Grab. So, check natin kung makakabook tayo ng Grab kasi parang bihira madalang. Although meron na dito. Look at that view. Sis, it's so pretty. So, we're waiting for our Grab. Ito na ba? 167, no? 167 pesos yung Grab namin. Pag nagpatawag kami ng tuk-tuk, nilanan ko si Kuya Guard, it's 200 pesos flat rate. So, might as well mag-Grab na lang kami. Comfortable pa, o, diba? So, ayan, sakay na tayo. Okay, hello guys. So, binaba na kami ng Grab dun sa kanto kasi, again, bawal naman magpasok ng sasakyan dito along sa pababa ng Alona Beach. And, hindi kagaya nung kanina, tingnan nyo. Super bukas na. Lahat. I mean, sobrang lively na dito. Ang daming tao, ang daming Koreans. So, ngayon, goal natin is mailapag yung things natin na settle down sa room. Kasi medyo gutom na rin kami. Diba? Dami na kinain natin, gutom pa din tayo. Yan, may mga kainan dito. Actually, yung kinikrave namin ngayon is seafood. Talaga. Sobrang fresh nung kinain namin kanina. If may makikita tayong inihaw na fish, no? Gusto ko na inihaw na isda. Kasi ang sarap ng seafood pag sa tabing dagat talaga kinakain, no? Ito, inaay namin to. Inaay namin. Tingnan muna natin. Ulitin ko lang yung video kahapon kasi feeling ko hindi nabigyan ng justice dahil madilim. So, bali, nung nag-check-in kami, umakyat kami dyan. So, may restaurant dyan na overlooking yung Alona Beach. And then, dito, yung way papunta sa room. So, makikita mo dyan, etong part na yan, yan na yung Henan So, may mga security personnel dyan and may harang. Pero anyways, still, beachfront pa din to kasi ayan na yung dagat. And then, may mga kwarto na dyan. Pero yung room natin, dun pa sa kabilang dulo. Meron nga sila again na ashtray para pwede kayong tumama dyan mag-yosi if nag-yosi kayo. Or, pwedeng kumain kayo dyan, uminom. Okay, so yung kinuha namin na room is Ocean Deluxe Twin Room Non-Smoking. So, ito ay dun sa bagong building which is yung Hayahay at Genesis. Kasi yung lumang building, Hayahay lang yung pangalan, Hayahay Resort. So, ito, Hayahay at Genesis. So, ito yung room. Pagpasok mo, may lamp, may window dito. And may window din dito na hindi rin makikita. And then, king-sized bed. May TV. Smart TV kaya siya. Okay, smart TV siya kasi may Netflix. Kamusta ang kama? Okay lang. Malambot. Okay, maraming unan. Pwede na. Tapos, merong ref. Thank you, Lord, may ref. Pero, hindi yan pwedeng gastusin. Kasi may bayad yan. Ayan, for sale. So, ito, meron complimentary water. 2 bottles. That's the rest, may bayad na yan. Pwede naman makilagay dyan. Then, may vault, may hanger dyan ng mga damit nyo. Sa taas siguro pwede mag-store ng luggage, pero hindi tayo mag-store. Saglit lang naman tayo. May sabitan dito. Mirror. Thank you for the mirror na full body. Then CR. Wow, malinis. I like it. So, very important. Bidet. Tissue. Hand soap. Pero walang complimentary. Ano to, meron. Pero hindi ko alam kung shampoo or conditioner or shower gel. Hindi ko alam. May hot and cold shower. Ayan, may lagayan ng mga toiletries nyo dyan. Another mirror. Yun lang. Yun na yun. Tapos, meron pala ditong outlets. Katabi ng bed. May isa dyan. Meron din doon. Meron ba sa kabila? Ay. Yeah, meron. Ayun o. Meron doon sa likod ng bed. May switch din doon sa likod ng bed. So, perfect. Both sides meron. Hindi tayo mag-aagawan. Checking the Wi-Fi speed. So, ginamit ko yung speedtest.net. So, ang lumabas ay 28.39 Mbps yung download speed niya. Just enough para makapag scroll lang kayo. So, yung nakita natin kanina na may inasal. Dito na tayo. Kumain na tayo dito. Ayun ang po, dalawa. Okay, so we just ordered inasal, pecho, yun lang. And would I recommend there? No. Gutom lang kami kaya
naubos ko yung pagkain ko. Pero as someone na mahilig sa inasal, hindi. May ketchup eh, ang weird. So, ayun, magre-rest muna kami. Matutulog ng maaga. Alas ba? Alas 8, mga tita. Kasi 1 a.m., ay, sorry, 2 a.m. gising na kami. And up until now, nag-function pa rin kami. Ang dami na nating nagawa. Nakapaggala tayo sa Oceanica. Tapos, nakapag South Farms din tayo. And then, nakagala din tayo dito sa Alona. Ngayong gabi. Nag-check-in. So, magpapahinga muna kami. And then, isisingit ko na lang on this video yung thoughts ko or overall thoughts ko on this hotel upon check-out natin. Okay? Hello guys! So, pa-check-out na kami. This is our last day in Bohol, dito sa may Alona Beach, specifically dito sa Hayahay at Genesis Resort. And before anything else, I want to share my overall thoughts on this hotel if ever you want to book here as well. So, first is yung price. So, we got this room ng 4,490 pesos for 3 days, 2 nights. So, lumalabas per night, 2,245 pesos lang siya. And, kaya siya ganito kamura kasi nag-book kami ng hotel via Agoda nung Friday kasi every Friday merong promo si Union Bank Visa na 20% off on all hotels if Friday kayo magbubook. So, isa-search nyo lang yan sa Google na Union Bank Agoda. Tapos, may link for that kasi iba pa yung link ng Agoda app mismo and yung Agoda na website doon sa Union Bank Agoda na link. So, yun yung hanapin nyo sa Google, then doon kayo mag-book. Matik yun, mag-a-apply yung 20% off at the end pag mag-check out or magbabayad na kayo nung room nyo. Next is yung room. So, malaki yung room, nakikita nyo naman. Tsaka, nakita nyo sa mga previous clips natin, malaki yung room, malaki yung bed. Hindi kami nagkakasalubungan ni Rai ng katawan. So, pag gising namin umaga, magkalayo pa rin kami. So, which is a good thing. Kasi king size ata itong bed na to. And then, malaki yung area, yung space area sa baba. Kung if ever may luggage kayo, pwedeng-pwede. And, yung CR maganda, malinis. They have tissue. Wala nga lang kasamang mga toiletries. Although, meron hand soap doon. And, parang body gel. Not sure kasi parang nasa dingding siya and wala rin siyang title or pangalan. Yung CR, hot and cold shower, but medyo mahina yung pressure ng tubig. So, yun lang. And, may bidet naman, which is also a good thing. Mahina nga lang din yung pressure. Tsaka kasi parang butel yung spray. Masakit sa down there. Pero, overall, okay siya. The Wi-Fi speed is okay din. So, wala naman kami naging problema sa pag-scroll. And, yung TV pala is an Android TV. Hindi siya smart TV. So, nakakapag-stream naman kami ng YouTube and Netflix dyan ng walang problema. The aircon, mabilis lumabig. So, pag kasi, may parang keycard siya. Pero hindi keycard na normal keycard eh. Basta meron siyang specific keycard, namamatay nga lang. So, hindi ko sure if pwedeng manghingi ng extra. Pero hindi naman kami nanghingi kasi dating naman namin, pagkasagsak, mga less than 5 minutes, malamig na rin naman yung area. Tsaka meron ding electric fan or ceiling fan, yan sa taas. So, i-open nyo na lang din yan ng sabay. Mabilis lalamig yung room. Next is, gusto ko yung labas kasi may sampayan. First time ko makakita ng hotel room sa labas, sa resort na may sampayan. Kasi usually, hinahang lang natin yan sa mga railings, which is okay yun, plus points yun. And the accessibility of this hotel, pagbaba nyo, beach na, diretso, beachfront na, maraming kainan as in, nakita nyo naman na tabi-tabi talaga yung mga kainan dito. Although, medyo malayo yung 7-Eleven kasi dun pa siya sa taas, but sooner or later, magbubukas yung 7-Eleven katabi nitong hotel na to. Kasi, under construction na siya eh. Tapos, yung prices ng mga pagkain dun sa baba ng hotel natin, medyo mahal. Kasi, pare-pares yung presyo ng mga food dito, 350, 400. Mura na kung makakita kayo ng 200, pero hindi ko alam kung gaano kalaking serving nun. So, yun. Expect lang na expensive yung pagkain, especially along Alona Beach. Pwede naman din kayong mag-early check-in dito, pero yun nga lang, yung case namin, hindi kami kapag-early check-in dahil meron pang gumagamit nung room natin. Check-in time is 2 p.m. Ang check-out is 12 noon.
So, meron din pala sa baba, since yung hotel natin is medyo bar type, sa harap nung beach may mga kumakanta kasi meron dito sa Henan may kumakanta din, meron din sa hotel natin. Although, hindi siya rileg, wala kayo dapat i-worry doon kasi kapag akyat nyo naman, nakasarado yung sliding door and wala, hindi siya rinig at all. By the way, if kailangan nyo ng flat iron, wala dito sa room na to. We haven't tried asking for a flat iron kasi hindi naman din namin kailangan. Kasi majority naman ng damit natin is shorts lang, ganyan. So, ang good thing, meron din ref para if ever meron kayong food na or drinks, pwede nyo ilagay inside the ref para lumamig. Pero, remind ko lang na huwag nyong gagamitin or i-consume yung mga pagkain or drinks inside the ref. Kasi may chips din sa taas. Huwag nyo i-consume kasi may bayad yun. Bumili na lang kayo outside kasi mas mura compared sa pagbili nyo yan dyan sa loob. ATMs. Merong ATM sa 7-Eleven. Yun yung for BDO. Actually, pang lahat yun na card pero alam ko BDO walang bayad dun eh. So, meron dun. Tapos, pagka medyo tinatamad kayo, umakyat from 7-Eleven, meron sa may gitna ng konti yung Euronet. Yung pang international na bank. Meron din doon. Although, syempre, if local card yung gagamitin nyo, merong bayad. So, if ever naman, may BPI kayo, if ayaw nyo mag-withdraw sa 7-Eleven or dun sa Euronet, pag akyat nyo pa sa may Jollibee, sa tapat nun, merong BPI na bangko. I think that's it. Overall price point, okay siya. Okay tong hotel na to. Just make sure na i-book nyo lang if meron kayong Union Bank Visa ng Friday para at least medyo makalesen din sa expenses natin. Okay, that's it for this video. I hope you enjoyed this vlog. And if you are new to this channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa ating future travels. Again, this is Dan Villaveja, giving you content, anything and everything under the sun. Thank you guys for watching and I'll see you on the next one. Bye! Waves roll in. Let the summer find